Ibang-iba umano ang tunay na pagkatao ni Vice President Sara Duterte kumpara sa mga negatibong imahe na iniuugnay sa kanya ng mga kritiko sa social media at iba pang plataforma. Ito ang naging pahayag ng kanyang legal counsel na si Attorney Michael Poa na nagbigay diin sa sinseridad at dedikasyon ng Vice Presidente sa paglilingkod sa publiko. Si Angie De Leon, Sir 4. Sa programang Small Talk, inihayag ni Attorney Michael Poa na bukod sa pagiging isang visionary at mapagpasyang leader, nakikita ang sinseridad ni Vice President Sara Duterte sa kung paano niya pinapahalagahan ang mga taong nagtatrabaho sa paligid niya. She's very different doon sa, I guess, pinoproject sa kanya sa social media. Diba? Yeah. Siguro dalawang bagay on the professional aspect. Very decisive yung ating Vice Presidente, no? Alam niya kung anong gusto niyang gawin para sa bansa. Alam niya kung anong gusto niyang gawin sa trabaho niya. Visionary. And when she decides, yun na yun. Yun na yun. Very decisive. And you need that in a leader. Ngunit sa personal na antas, kabaligtaran umano ito ng kanyang seryosong imahe. On the personal level, ano siya, very simple person. And makulit din po. May mga ganun siyang Makulit, side. no? Yeah, makulit. Very You would simple know, you would know person. na. And I think it's really more of, makikita mo siya bilang kung gaano siya kabuting tao, bilang Sobra. kaibigan at bilang isang ina. She really values the people who work with her. Tama. And kaya kumbaga, hindi ka magdadalawang isip na to stick with her all throughout dahil nakita mo talaga yung sincerity niya sa tao. Ibinahagi rin ni Poa ang naging dedikasyon ng Vice Presidente noong sila ay nasa Department of Education pa. Nung nasa DepEd nga kami, ang gusto niyang gawin is really to go down to the school level para kausapin yung mga teachers kung ano talaga yung problema nila. Kasi nga, may ang laki ng DepEd na sometimes yung genuine concerns hindi na umaabot sa central office. So yun yung talagang ginagawa niya nung nasa DepEd kami. Sa kabila ng patuloy na batikos, sinabi ni Poa na unbothered o hindi natitinag si VP Sara dahil sa kanyang kakayahang kumonekta sa taong bayan. I think she really has her heart in the right place. Nakita ko paano siya makipag-usap sa tao Yun yung importante, yung connection niya sa tao. And si VP, she has a way of just being unbothered by everything, no? Na Tama. minsan, I really admire her for that. Kasi I have to admit, Ang hirap, minsan naisip ko, parang mas stress pa ako kaysa sa kanya. She really has her way. I think nakukuha talaga niya yung strength niya sa tao. She can really approach kahit sino. Yes. Whether Walang tycoon pinipili. yan or ordinaryong Pilipino tulad natin, kaya niya kausapin. At upang masiguro na hindi maaabala ang kanyang trabaho sa gitna ng kaliwat kanang issue, maaga umanong binuo ni VP Sara ang kanyang legal team dahil sa responsibilidad sa mga bumoto sa kanya. Ang parati niyang pananaw is binoto siya ng 32 million. Tama. Ngayon, kung titigil ka dahil lang maraming bumabati ko sa'yo, you did an injustice to all these people who trusted you with their votes. So, ganyan naman ang talagang disposition ng ating Vice Presidente. Samantala, kaugnay naman sa impeachment trial, naniniwala si Attorney Poa na makakatulong ang pagiging highly publicized nito upang tuluyan ng mapasinungalingan ang mga paratang laban sa Vice Presidente sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon. Pero batid ni Poa ang panganib na dala ng trial by publicity. Double-edged kasi na highly publicized ang isang trial. Why does it help? Kasi gusto nating maipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino, na walang basihan yung naging mga paratang, aligasyon laban sa Vice Presidente for the past, 2-3 years. Una, mapapaliwanag mo sa tao, yes, pero kailangan naman talaga ng transparency. Pero pangalawa, medyo masasubject talaga ang isang respondent, katulad ng isang akusado, sa trial by publicity. So we're very conscious of that. I think it's very important na aside from the social media, tayo, bilang mga abogado, we don't blur the lines. Whether ano ang kulay mo sa politika, let's be objective when we talk about the law sa taong bayan para ma-explain natin na mabuti. Angie De Leon, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat as MNI News.